Ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong... yun daw kanyang proposal na yon ay nanggaling sa panukala nung isa pa. Oo. Tito Soto. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, no? Diba? Naman, yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate doon. Binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Parang nilang iniinsulto yung committee mismo. Oo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron eh. At yun na nga ng mga kabayan, ha? Muli tayo nagkita-kita at namiss ko po kayo, mga kabayan. Tagal po natin hindi nakapag-commentary dito sa ating channel. Marami na nga pong kumaangal, ha? Sabi na di naman daw po ako nagsasalita. Nanonood-nood lang, ha? Nakaw-nakaw daw ng video. Hayaan na po natin sila, mga kabayan, ha? Sa atin lang po kasi, mga kabayan, tayo po ay nagtatrabaho din. Diba? May mga balita po kasi hindi po binabalita ng mainstream media. So kahit po tayo ay nagtatrabaho, sinisikap ko po, bilang si may-ari ng channel na to, na magawa o maibahagi yung mga balitang hindi po na ibabalita ng mainstream media. Kahit po tayo magtrabaho, kaya kung makikita nyo po minsan, wala po tayong komentary. Siyempre, minsan nga po, busy po tayo sa trabaho. Kaya ganun po yung nagiging upload po natin. Ngayon, mga kabayan, wala na naman po tayong pasok dahil biyernes na naman po. Mahirap po talaga dito ang trabaho dito sa mga kabayan, sa abroad O kaway-kaway po tayo dyan sa lahat po ng mga OFW, Palakpakan po natin. Kahit kanino po tanongin, napakahirap po magtrabaho sa abroad. O ito po, puntahan na po natin ito Kung yung in-upload natin kanina, mga kabayan, tinabagay may pasaring si Congressman o Senator Marcoleta dito nga po kay Kiko Pangilinan at nadali pa nga po si Ate Shawi na pagsabihan niya nga daw po itong kanyang kasawa na mahilig pong mangialam. Napaka-pakialamero po kasi, mga kabayan. Kumbaga, umiepal na Kasi meron na nga pong Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga doon sa flood control. Gusto pa pong umepal ni Kiko Pangilinan. Etong si Kiko Pangilinan, umiepal na naman po. At tinabagay, ang gusto niya, mag-imbestiga din po siya. Ano pong sabi ni Senator Marcoleta? Unahin mo yung sarili mong komite. Ano po yun? Yung komite mo dyan sa agrikultura. Kasi kung hindi mo kaya, dapat binigay mo na lang kay Senator Marcoleta na totoo namang magsasaka. Kasi kung babalikan nyo nga, mga kabayan, doon sa usapin ng bigas, ito, di ba, sinopla nga po siya ni Senator Marcoleta dahil mali-mali po yung computation, mga kabayan. So, lumalabas po, ito, peke-peke ang magsasaka. Di ba? Kasi ang totoo pong magsasaka ay si Congressman Senator Marcoleta. Bakit po malakas ang loob ni Kiko Pangilinan na umepal, umextra, at magmagaling na siya na lang ang gusto niya, siya ang mag-imbestiga no sa flood control. Syempre po may backer. Sino pong backer niya? Ayan po. Sino po yung kausap niya? Si Tito Soto. Kaya po malakas ang loob Andiyan si Tito Soto Veterans. Veterans move. Diba? Parehong veterano. Diyan sa Senado, mga kabayan, yung dalawang yan. Pinagtutulungan po ang neophyte, na bagong senador. Kasi Senator Marcoleta, ano po sabi ni Senator Marcoleta? Magdebate na lang po sila, mga kabayan. At dahil dyan, mga kabayan, hindi ko na po papakahabain pa. Narito na po, ihahain ko na po sa inyo. Ito po si Senator Marcoleta. Senator Marcoleta, pasok po. Banata mo na yan si Tito Soto at si Kiko Pangilinan. Nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At
ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Conchita Cathy Morales. Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang Ombudsman ay malinis na malinis at walang corrupt dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo na partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo, opo. Dahil hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Oho. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, well, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa second ko, ano yan, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Ako, Ayan. okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun sarili mo na kumita lang. ka. Oho. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Oho. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige, Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oho. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong Oho. magtatayo ng independent investigative body. Nako. Subukan mo. Oho. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yon ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Oo. Dito sa to. Na mag-create ng isang independent People's Commission. People's Commission naman. Oho. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Di ba? naman. Yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate dun eh. Oo. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Oh. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita sen eh. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam niyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po ang pabor sa inyo eh. Pangit yun yung sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako muna, ako naman ha. Oo. Ang analysis ko diyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oho. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oho. Oo. Yun na Wala namang, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oho. Oh, nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala Ayan. namang kumontra. Oho. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oh, po naman. Oh, pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kaya hiningi ni ganito eh. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Oh, problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen,
makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi Sa baka Lunes, naman- particular sa Lunes. Oo. Kasi in-expect, Baka- meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Eh, Lunes na pala naka-schedule ito. Sen, yung second hearing nyo. Oh. Hindi nga, hindi, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Opo. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. Eh, sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung nga, magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun na nga po. Ngayon, in-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, O opo. di sana sumama siya doon. O ba't pinili niyang magpakatahitahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, Magpi-privilege speech pala siya. kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. O ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun Sapagkat, talaga naman, oo. nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC, yung budget opo. na ito. Opo, oo. Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oho. Kasi mukhang ang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, Oo. maapektuhan ka ba? Ay, yun yung sinasabi ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. ganyan. na-out of focus eh. puro kumbaga pinagtulong-tulungan ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Oh. Sa bagay. Oo. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Oh. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Ba? Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. Yung mga panukala. Hindi ako kasi, ito Opo. yung mandato ko eh. Kung ano yung Opo. nalalaman kong tama na gagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung aking patakaran. Oho. Oo. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan. Kasi meron na po ngayon, TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon siya ng investigation. BIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati ata barangay, meron na rin. May barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check Tingnan mo naman. ngayon, tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Sa araw. Isang araw pa lang eh. Yun na nga po. Hindi nyo pa nahalata, isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa Malaki ng na investigasyon. mag-iimbestiga, Pati DepDep, yung kay Balisacan, di ba? Hari nawa na makagawa sila. Pati ho ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung isa sinabi, wag muna kayong magano. I-reschedule nyo na ako muna. Parang ganon, Sen eh. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang... Hinahamon. di ba? Hindi sila nag-aamon, sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama. Healthy makikinabang competition. makikinabang ang taong Taong bayan. bayan, opo. Makikita, sino kaya talaga sige.
O makikita nilang pagkakaiba ngayon. Hindi kaya maguluhan sa inyo? Kasi sa dami na mag-iimbestiga, sa halip na healthy competition, maguluhan pang isipan ng taong bayan. Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng ganon? Kung merong nagsimula? Oho. Oh, nakita siguro ng mamamayan, parang tama yung landas na tinutuntun nito. Yun na nga. Hindi siya maingay. Oho. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Oho. Di ba? O ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Oho. O di ba, hala kayo sa buhay nyo. Biglang dumami ang mag-iimbestiga ngayon, Sen, ha? At ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di maganda. Di mo ba? Di maganda, sige. Baka naman kasi kako yung imbis. Halimbawa, si Chairman, si Secretary Manny Bonoan, di pa nakakatulog. Baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na, yung kanyang isipan, hindi na mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan. Sen. Anong iimbestigahan halimbawa ng ng department, anong sabi mo? Yung DepDep. Yun Oh, hong, yung dating NEDA. Yan, oo. O anong iimbestigahan niya? Yun daw pong, ano daw, yung, di ba nung binabalita natin yan na mag-iimbestiga, i-review nila yung mga proyektong pinasukan na ito ng mga malalaking flood control projects. Kailan daw? Paano daw? Sinimulan na raw po nila. Jesus Mariosi. I-assess daw po yan. Oh. May balik na lang tayo dun sa total magulo yung mga sa Lunes, Sen, ay anong aasahan natin? Baka naman Ay, nagpalabas na ng sampina. ha? Si Senate President. Marami bang mga bagong madidiscover na naman? May inihanda ba kayo? Hindi naman, kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag, yung kasi mga iba wala. Opo. O, di, maghintay kayo. Wala bang sagot na darating sila o nagde-decline? Hindi, ipa-arresto na raw eh. So ito ay hindi invitasyon. Hindi na, subpoena na ito. Oo nga, no? Subpoena na Ang ito. subpoena ay hindi mo pwede i-decline. Tama ba, Sen? Bahala sila kung darating sila o hindi. Di ba? Oho. Nako. Basta ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Oho. Ilatag muna natin, Nelson, ang ating magiging box populi. Meron ba tayong nasaan na yung ating wala pa. Discussion lang daw po muna. So, ibig sabihin, Sen, Itong pinag-uusapan natin, yung flood control projects. Pero yan lang ang nagsisilbing pinakamukha ngayon ng corruption. Kasi nakita nila yung lawak, nakita nila yung magnitude, yung lalim, yung dami ng participants at yung pamamaraan kung paano ginagawa, katapos-tapusan talaga, lugi ang taong bayan. Hindi lang nalugi, ninakawan, nalugi, walang nangyari sa kanila kung pag-uusapan yung serbisyo na dapat sana ay para sa kanila. Imbes na sila'y natulungan, na serbisyuhan ng mga serbisyong pampubliko, lalong-lalo na yung nasa kahirapan, yung gagamitin para sa kanila, ninakaw pa. Kaya nagiging popular yung subject matter. Kaya sabi ko nga sa'yo, lahat sumausaw na. Oho. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Oho. Ngayon, kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan eh. 17 senators po 17 ito. senators. Opo. Oh. Ngayon, Plus yung ex officio members. tsaka Opo. sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo. Oho. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron eh.